Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ito, ang pagsisimba nitong si Martin Tambaluslos kahapon ng linggo. Ito, ramdam mo natin yung ika nga yung sa tingin ko na-disturb ho ang kaluluwa niya kaya nagpunta siya ng simbahan. O baka pinagtasal na niya yung impeachment dahil alam na niya na wala nang kahihinatnan. Ito si Martin Tambaluslos Romualdez. Martin! Sok pa! Pasok! Ito, panoorin natin. Grabe Nako. Na-disturb Kita niyo ho yan mga kababayan. Talagang kitang-kita Talagang yung kaluluwa nitong si Martin Romualdez na-disturb. Diyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Pati yung Sieda at yung anak nilang congressman din. Pinoproject nila sarili nila bilang susunod na first family. Mga unggoy. Hindi magiging presidente yung napakalaking buhaya na yan. Si Eda Romualdez siya pang walang hiya. Anak ng toka, di na ho kayo nahiya. Talagang pinagpilitan yung pag-upo nyo dyan sa tigog ha. Anak ng Petrang Garapat, ayan pa yung anak nila. Ramdam na ho nila. Yung binabakapan nilang presidente sa Malacanang, talagang padapit hapon na ang kanyang karera. Hindi nga padapit hapon Ang karera ni Marcos Jr. Tapos na ho talaga. Etong mga to, real talk lang Etong mga to, nasa survival mode na ho sila. Diba? Nasa survival mode na ho sila. Kumbaga, lahat ng pwede nilang ilabas, ilalabas nila. Lahat ng pwedeng paninirang pwedeng ibato kay BP Sara, ibabato na nila. Yan ho ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Survival mode. Dahil pagka naging presidente si BP Sara sa 2028, ihanda nyo na yung MGM sa sa Las Vegas tayo magkakaroon ng laban ika nga, di ba? Sa Las Vegas ho tayo maglalaban. Doon gaganapin. Doon ang ika nga talagang tingnan natin kung hanggang saan yung angas na yan nitong si Torre. Anak ng toka, ito si John Vic Remulla, walang hiya Alam na niya, siya na mismo nagbigay ng travel authority dito kay Mayor Baste, pero nagpunta pa rin siya doon sa optics. Di ba? Huwag ko kayo magpalito. Huwag ko kayo magpabola. Lahat ng nangyayari na to sa administrasyon ni Marcos Jr., pawang kabagagan lamang ho. PNP chip ka? PNP chip ka. Pupunta ka sa ring. Naka-boxing short ka, naka-gloves ka. Anak, Ito, si Ato na lang. Pakinggan nun natin si Ato. Ito si Ato. Pakinggan nun natin. Philippine National Police Chief Police General. General yan Okay lang Sure, pinagtatawa na tayo sa ibang bansa Diba? Kung boy si General Luna, sure pinagmumura to mga to Yung Real talk. Kung buhay si General Luna, baka pinagbabatukan na yung Tory na yan. Anak ng tawa, anong gagawa mo, Brad? Di ka ba nahihiya? Ikaw ang mukha ng pambansang pulis. Di ba? Hindi ka man hinamon
Sinabi lang ni Mayor Baste, hindi ko alam ha kung mahina ang pandinig ng ibang mga nag-interpret doon sa sinabi ni Mayor Baste. Partida, ano pa yun ha, Bisaya, pero siyempre lagi tayong nagiginig ng Bisaya. Pagkakaintindi ko ha, kung sakali magpang-abot tayo, mabubugbog ka sa akin. Itong si Tore, I accept the challenge. Wala challenge. Kabangagan yan, Tore. Tuloy mo ato. Gastos para sa kaululan ng setup na yan. Yung ginastos dyan. Pa-comment down below naman sino nagpaluwal dyan, no? Kasi kung pera ng taong bayan yan, nag-uulo lang tayo dito niyan. May kayong may naiimbentong panibagong tax, tas may pinagkakagastosan kayo mga ganyang kaululan pala. Diba? Dun sa Nako. tanga-tanga naman dyan, magka-comment na, tanga, charity match yan, itutulong sa mga nasalanta. Hindi kailangan ng tulong ng mga nasalanta kasi may allotted budget dun. Di ba may budget dun, billion-billion yung budget dun na pera. Na real talk. Na real talk kung sila nitong si Ato. Itong si Ato, real talk, internet personalities real talk influencer to Kumbaga, lahat ng siya yung kasama ho siya sa class S na pangit. Di ba? Ano ho yan Kumbaga, hindi yan magpapapogi. What you see is what you get, Di ba? Na-real talk ko yung mga Talyanis natin sa Imada. Buti pa tong si Ato, kahit hindi political vlogger, naiintindihan niya yung dynamics ng politika sa Pilipinas. Yung iba dyan, inabutan na lang natin sa kaka-political vlogger, mapahanggang sa ngayon, wala pa rin huwata ang natutunan. Nag-umpisa ho sila, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mapahanggang sa ngayon mga panahon na to, political vlogger pa rin, tila bagang walang pumasok sa mga utak nila. Sa napakarami ng issue nagdaan sa Pilipinas, sa tingin ho natin mapahanggang sa ngayon, wala pa rin silang natutunan. Dinaig pa kayo ni Ato. Puro kapangitan lang naman ng ang riniril talk nitong si Ato. Naiintindihan niya yung dynamics ng politika sa Pilipinas. Di ba kayo nahihiya niyan, mga ensaymada at talyanista? Mga walang hiya kayo. Dinaig pa kayo nitong class S na pangit. Kasama tayo dyan. Ato, kung ikaw class S, kasama ako dyan sa mga class S na pangit. Magkatoto tayo, Brad. Nako, pagdating sa kapangitan, kaming dalawa ni Ato, number 1 dyan. Pero ng taong bayan, gago. Hindi natin kailangan ng awa. Relax, Kailangan bro. natin ma-distribute ng tama yung galing sa buwis natin yun Dapat bumunot na lang ng isa sa comment section na papalag Di ba? Kahit pa pa, mukhang pera Brad, kalmaan mo lang. Ano ng ba naman taxpayer yung yan? ginamit sa pang-setup Diba? yan Philippine National Police! Buti pa si Ato, naiintindihan niya. Yung mga ibang ensaymada at talyanista, nagsiputian na lang ang buhok sa kaka-political vlogging. Hanggang ngayon, wala pa rin silang mga utak. Ito. May ano lang last na lang to. Rekta na ho tayo kay attorney. Ito bukas to. Ito si VP bukas to. Speech niya to sa complete speech niya to sa diyan sa Korea, Bukas natin pag-usapan to. Hindi ka na mamamaya. Next video natin to, okay? Next video ho natin to. Ito ano lang meron tayong sungay na kailangan putulin. Kung ayaw nyo magka-problema sa mga susunod na panahon, kailangan natin turuan ng leksyon. Itong bata nitong si Romualdez. Nakita nyo ba yung nakakatabi ng Sieda? Yang sungay niyan, maliit pa lang. Gaganto pa lang. Huwag na ho nating hayaang humaba pa ang sungay ng bata na yan. Dahil Martin Romualdez 2.0 yan. Tandaan nyo ho mga kababayan, mga kupsyang mga pamilya na yan. Sa pagdating ng panahon, legasiya, siya ang magpapatuloy sa kabalustugan ng kanyang ama dyan sa House of Representatives. Nanunostra na natin ang mangyayari sa inaharap. Kaya ang paalala ko sa ating mga kababayan, ngayon pa lang, yung anak ni Martin Romualdez na yan, putulin na natin ang sungay. Nagtatrabaho yan, sa anino ng kanyang ama. Unti na tahimik ko siyang inaakyat ang kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Make no mistake, nako, mayayari ho tayo dyan sa na yan. Maliit pa lang ang sungay ng bata na yan, puputulin na ho natin. Nasa likod siya ng ama niya habang inaakyat niya ang hagdan ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Sinong bakar niya? Ang kanyang ina na si Yeda at ang kanyang ama na si Martin Romualdez.
Make no mistake, mga kababayan, bantayan ho natin ang bata na yan kung gaano katinding kabalintunaan at katarantaduhan ang ginawa ng magulang nitong si Martin Romualdez, yan din ho ang gagawin ng bata na yan. Yan ho ang ating sinisigurado dito sa PH Update. Generasyon na ho yan nila ni Sandro Marcos, nila Vince Marcos, sila Vincent, sila yan. Sila magkakahenerasyon dyan. Ngayon, yung mga magiging parang advisor nila dyan, yung mga kasalukuyang young goods. Pero sila ang ipupronta dahil ang apelido nila talagang mainit sa national political arena kung tawagin. Kaya bantay ho kayo dyan sa mga bata na yan. Yang si Sandro Marcos, ngayon pa lang, nalalasing na ho siya sa kapangyarihan. Kaya habang bata pa, putulin na natin ang mga sungay ng mga walang yung bata na yan. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito dito lagay ko lang dito yung itong pagsisimba nitong si Romualdez. Dalas-dalasan mo yan, Brad. Malay mo, mapasyempo ka doon sa sermon na kung saan kahit papaano umayos ang kalagayan ng buhay mo. Yung tipong malagay sa yung enlightenment kung tawagin, no? Ma-enlighten ka para yung mga decision mo dyan sa house. Hindi puro ka katarantaduhan ng mga pinaggagawa mo dyan. Eto, kay attorney tayo. Para doon sa mga senador na nagsasalita kaugnay dito sa issue ng impeachment, makinig kayo dito. Kasi yung mga legal luminary nyo, sabihin nyo, inumuna sila ng pampatibay ng tuhod. Kasi parang hindi nag-aral ng mga abugasya yung mga yan. Ito, pakinggan natin ito si attorney. Tayo di attorney, di tayo abogado. By the way mag-subscribe ho kayo dito kay Attorney Neil Abayon, YT channel, ipa-plug ko lang. Isa ho yan sa sinusubaybayan natin, subscribe ho kayo kay Attorney Neil Abayon. Palakpakan ho natin bago natin umpisahan ang ating bakbakan. Okay, so good day po. Bayan, at ngayon po magdi-discuss tayo ng Constitutional Law 101. Magba-back to basics po tayo with regard the structure ng government natin and yung mga limitations, functions po ng mga powers ng kada isang branch po ng gobyerno natin. Kasi yung iilan po nating mga senators and mga congressmen, they seem to not fully understand po the concept and structure of our government. Okay, I am saying this respectfully as a lawyer who interprets the law and based po on my knowledge of constitutional law. So hindi ko po sinasabi na ako naman yung pinakamatalino sa lahat, pero yung explain ko po sa inyo is yung pinaka-basic po na tinuturo sa amin as freshmen, as first year law students. Tapos bahala na lang po kayong mag-decide kung tingin ba ninyo itong explain ko is tama or kung ito bang mga statements ng mga senators natin ay yung tama. Kayo na po mag-conclude doon. Nako, yan na. So unang-una po, of course, we have to go to the Constitution, okay? So kung makita nga ninyo, Article 6, Legislative, Article 7, Executive, Article 8, Judicial Department. From the very way po na inorganize yung tatlong branches ng government na to, makikita na po ninyo talaga yung wisdom ng paggawa po ng Constitution natin. So anyway, punta po muna tayo sa Legislative Branch. So yung Legislative Branch po, ito yung Congress, okay? So this is composed of both the House of Representatives and the Senate. At lagi po yan sa Section 1 po ng bawat article, doon natin makikita yung power ng bawat government branch. So for the legislative department po, yung Congress natin, the legislative power shall be vested in the Congress. Okay? So when you say legislative power, ito po yung kapangyarihan nila na gumawa ng batas. Okay? So ang paggawa po ng batas is with Congress or the legislative department as provided for by Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Okay? Ang next po, Article 7 naman tayo. So sa Article 7 po, this one, executive department. So the executive department, ito po yung Office of the President, yung mga local government units natin. At ang sabi po sa Section 1, the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Okay? So yung executive power po, ito yung kapangyarihan to implement and enforce the laws na ginagawa po ng Congress natin. Yan yung pinapaliwanag nitong si attorney, yung structure ng pamahalaan natin, no? Yung three branches of government, kung ano yung mga under na ahensya dito sa mga branches na to, di ba? Kagaya nitong executive, yung mga mayor, yung mga governor, alam natin sa executive yung mga yan. No? Pakinggan na siya to. Hindi, huwag ka kasi
May extra ka pa PH, pinapaliwanag na nga ni attorney. Thank you, attorney ha. Thank you. natin. So kung makita pa lang po ninyo, Article 6, Congress po yung may kapangyarihan gumawa ng batas. Article 7, the next succeeding article, ang may kapangyarihan mag-implement ng batas. So kung makita nyo, diba, it is very well organized. And then yung next po dyan, of course, is Article 8, the Judicial Department. Ito na po yung mga korte natin, which is headed by none other than the Supreme Court po of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos kung makita po ninyo dyan under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kung makita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative branch. Okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic and fundamental po ng of government natin. At yan po tinuturo sa mga first year law students. Constitutional Law 1 po tinuturo agad to sa very first semester. Okay? So hindi po yun yung ibig sabihin nun because again, unang-una tingnan po ninyo Section 1, Paragraph 2 of Article 8 specifically nakalagay dyan, that is an absolute power of the judiciary to determine whether or not there has been grave abuse of discretion in any part or action of the government of the Republic of the Philippines. Tapos kung basahin po rin ninyo yan, wala namang qualifications nakalagay, diba? It does not make mention na exempted yung impeachment proceedings. So kung wala pong exemption na ganun for impeachment proceedings, therefore this power can also be to determine kung nasunod ba talaga yung constitutional provisions in relation to the initiation of impeachment proceedings. Attorney, paano ba yan? May tanong ako. Sinasabi nitong mga congressman at senador na, itong mga congressman na to, mga senador na to, yung kapangyarihan daw na inaatang sa kanila ng saligang batas na yon, na yung impeachment trial, yung impeachment court na yan, sila lang daw ang merong karapatan dyan. Paano ho ba yun, attorney? Di ba? Kasi yun ang sinasabi nila eh. Sila at sila lamang ang makakagawa sa trabaho na yan. Makakapag-himay dyan sa impeachment na yan. Walang kung sino man, di ba? Ito ba dito sa sinasabi niya, pwede palang magsalita dyan ng Korte Suprema. Ito talaga mga senador na to. Makinig kayo dito kay attorney. Yung mga legal luminary nyo, baka lockdown attorney ang mga yan. Dito hindi lockdown attorney to. Malupit ho ito. Hindi po yan judicial overreach or hindi po yan violation of the checks and balances. This is actually done intentionally kasi hindi naman pwede na yung Congress na yung gagawa ng batas, sila yung gagawa ng mga certain actions like that of impeachment proceedings, tapos sila pa yung magche-check sa sarili nila. That is very illogical, di ba? Kasi wala naman pong reasonableng tao na magfa-file ng kaso or mag-initiate ng impeachment proceedings tapos sasabihin nila pag-file nila na may namali sila sa procedure. Walang tao nga amin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na magche-check at babalansihin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution. Diba? That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government, period. Diba? Wala namang nagsabi dyan na exempted yung mga impeachment proceedings eh. So, yung point ko lang po talaga dito, wag po sana natin i-confuse yung Filipino people, yung taong bayan, just to push for our political agenda kasi sasabihin ninyo ngayon na judicial overreach or bakit daw ganyan unfair. Hindi po yan unfair because nasa constitution po yan natin. Nasa Constitution pala yun eh. Paano ba yan, Tambi? Si Tambi siguro medyo naiintindihan niya kaya yung pinaka-imposibleng remedy ang pinuntahan niya. Motion for reconsideration. Di ba? Naiintindihan niya eh. Hindi siya pwedeng magsalita dyan kontra dyan sa ano na yan.
Desisyon na yan, kaya ang kanyang rutang itinahak yung motion for reconsideration. Habang yung mga lahat ng nakapaligid sa kanyang congressman, nagdadadakdak na sinasabi nila na dapat tuloy ang impeachment. Dapat tuloy ang pagliliti. Dapat litisin si Sara, di ba? Yan ang mga banat ng mga yan eh. Yan yung trabaho talaga ng Supreme Court. Okay, so anyway, ngayon punta na po tayo sa Maritesan portion para magsabi po ako ng mga Ayan, personal ayan. opinions ko regarding this po sa mga statements na ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. So ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam nyo, masasabi ko lang po dito, unang-una, sino ba tong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Sotto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabing criminal act yan, kasi kung tingnan po ninyo sa civil code natin, Article 8. So anyway, ito po, Republic Act 386, an act to ordain and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga desisyon ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. So ngayon, itong legal luminary, ini-advise si Senator Tito Sotto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Sotto dito to violate a law of the land, di ba? Because that Nako, yari itong legal luminary na to, di ba? Sinabi ko na rin yan doon sa video ko eh. Pinaliwanag lang mas magaling nito si attorney Abayon, di ba? Oh. Sinabi ko na iharap nitong si Sotto yung kanyang mga legal luminary at ipapakiusap ko sa kanya yung ating mga associate justices para matutunan niya naman yung batas niya para sorry. Lockdown attorney pala, yan legal luminary. Nakanto ko, gumraduate nung lockdown, ngayon legal luminary na nito si Sotto, ibang klase, oo. that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan kung ano ba yung criminal act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So dun pa lang medyo, medyo na ano na po ba? Medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titingnan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic Hindi, attorney, kasi yung word na luminary, parang tipong talino yung word na legal luminary, parang tipong ang talino naman. Tipong di pa binubuka nung ito si Sotto, yung di pa niya sinasabi yung kasunod na word, yung kapanipaniwala na kagad legal luminary, di ba? Ingat ho kayo dyan sa mga mabubulaklak na pananalita na yan ng mga senador. Si Shakis, legal luminary. Pagka narinig nyo na yan, sinabi nila legal luminary, mag-isip na ho kayo. Takbo na ho kayo ng malayo. Dahil ang kasunod na sasabihin niya, pambobola na yan. No, nakita niya na, pati ito si attorney, nabanata niya tuloy na itong si Sotto nang wala sa oras. Illegal ho yan. Pinapagawan kayo ng illegal ng inyong lockdown attorney. Gumraduate lang nung lockdown ngayon. Legal luminary na kagad. fundamental principles in our constitution, our civil code, and I like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. Again, these are fundamental principles lang na pinapa-complicate po nitong mga politico with clear political agenda. Okay? Yan. And yung isa pa pong masasabi ko dito, if you are a sitting senator tapos nakikinig ka sa mga legal luminaries na ganito, parang ano po, 'di ba? It goes against the very essence of a republican government, 'di ba? Kasi the senator is elected into office because yan po yung inelect or pinili ng taong bayan. So kung mag-action ka, gagawa ka ng mga actions, decisions based puro sa mga advice ng itong mga legal luminary, it means di parang itong mga opinion pala ng legal luminary na to yung lalabas sa Senate, hindi yung actual, hindi from the actual person, hindi from the actual elected person na pinili ng taong bayan. So, yan lang po, another food for thought lang po for you, my fellow taong bayan. Kaya nakikita natin, it is very important na mag-elect tayo ng mga public officers yung may sariling paninindigan, may sariling katalinuhan, na hindi puro consult lang. Kasi pag ganun, it really defeats the essence of the Republican style of government po natin. Kasi again, kung puro lang from your consultants, from your advisors, lahat ng decision mo,
mo. Eh di sana sila na lang po yung inelect ng taong bayan pero hindi Nako, paano ba yan? Senator Risa Ontiveros, yung chief of staff mong mukhang ibon na ewan, di ba? Sibakin mo na yan. Di ba, puro index card ang pinipid ni Risa, kay Risa niyan. Wala naman sariling utak si Risa. Galing lahat yun doon sa doon sa abogado niyang abot ng index card sa kanya, di ba? O, isibakin mo na rin yan. Siyempre. naman sila yung pinili. Ikaw yung pinili because the people want you to decide based on your expert knowledge or wisdom. Yan po yung essence ng pagiging elected public official. Hindi nakabase lang from mga consultant or advisors mo palagi. Okay? And then, yung next dito, yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So, hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator Joel dito, dun sa isang article po na nabasa ko, is because daw may temporary restraining order before sa impeachment ni Corona, ni former Chief Justice Corona, tapos pinagbotohan lang naman daw ng Senate yung TRO na hindi nila sundin. So, ang masasabi ko lang po dyan, we will again go back to fundamental principles of law. Okay? At TRO Attorney, wala namang fundamental sa mga yan. Ang nasa utak lang nila ng mga yan, para hindi mapag-usapan yung insertion, impeachment tayo, ganun lang. Anong fundamental? Walang fundamental ang mga politiko. Wala silang pinapakinggang fundamentals. Ang gusto lang nila, may issue kung pinupukol sa amin, o sa nagdaang 19 Congress, at kabilang dyan si Joel Villanueva, o impeachment, BP Sara ang malilitsyon, o insertion silang dalawa nito si Boy Kilay. Di ba? Pili lang siya, alin siya dalawa. Alam na natin kung ano pipiliin yan. Self-preservation lagi dyan sa politika dahil nagkakainan dyan. Walang fundamentals ng batas dyan. Kung saan magbebenepisyo ang kanilang mga political karera, yun ang kanilang susundin dyan, attorney. Ang sarap sanang ibigay sa kanila tong video na to. Ang sarap iparinig sa kanila. Kaso meron nga silang lockdown legal luminary. O meron naman dito na si Boy Insertion. Hindi, sinabi meron daw 19th Congress, meron daw siningit O kasama yung si Joel Villanueva sa 19th Congress. Kaya napapatanong yung mga kababayan natin. Ang sabi nila Senator Joel, yan ho ba dahilan yung insertion na yan? Kaya talagang gigil kayo na dyan sa impeachment trial ni VP. Para hindi natin mapag-usapan yung mga pinagsisingit niyo daw di umano ng 19th Congress dito sa 2025 budget. Ay, nanto ko, yari tayo dyan. Ano yan? Ika nga, malilitsyon kayo dyan. Kaya alam na natin. Ang BS, malayo pa lang, mga kababayan, matagal na ho kayo sa PH Update. Alam ko dyan, yung iba, tinitingnan ko yung subscription nila Nasa 6 years, nasa 3 years, nasa 2 years, nasa 4 years. Panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nandito na yung iba sa atin. Ha? Kung kailan sila, kasi pagkakinlik mo, makikita mo kung kailan nag-subscribe yan, mga yan Nakikita ko mga nasa 4 years, nasa 3 years, ganyan ho mga kababayan. Nasa 5 years, mga nandun sa range na yun. Ang tagal nyo na ho dito, dapat malayo pa lang yung kabalbalan dapat alam na natin yan. Opo is a provisional remedy. When you say it is a provisional remedy, ano lang po yan, may provisional effect. Pag provisional po, it does not fully resolve the issue in a pending case. So syempre, pag temporary pa lang yon, provisional pa lang, pwede nyo talaga i-disregard yon kasi wala pa namang full conclusion as to the issue being presented dun sa pending case sa Supreme Court. Ang difference po dito, there is already a clear resolution of the issue, diba? There is a Supreme Court decision already that is immediately executory. Okay? So kung immediately executory po yun, that already forms part of the law of the land. Batas na po yan. You cannot just simply vote on a matter which forms part of law of the land. Hindi po yan ganyan. Okay? The only way para ma-remedy yan nila, kung gusto man nila i-remedy, did they enact a law that goes against that Supreme Court decision. Pero the Senate Impeachment Trial Court, hindi po yan yung regular legislative body ng Senate na pwede gumawa ng batas. Okay? So yan lang po yung masasabi ko. We should not be, kaya nga lagi ko pong sinasabi dito sa channel ko, wag tayo talaga laging maghalo-halo ng mga bagay-bagay because yung assumption ninyo as a layman, it does not really work that way in the legal system. May mga paliko-liko pa po yan. Kaya nga nag-aral kami ng halos 4 years, diba? May bar exam pa kami. Kasi yun nga po, like in this scenario po, napapaghalo-halo na yung provisional remedy TRO from a court decision, hindi po yan ganyan. Magkaiba po yung scope at power ng dalawang yan. Okay?
So ito si Senator Bam naman, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. So wala naman siyang in-explain dito, but more or less same lang po yung explanation or masasabi ko dito. So at the end of the day, kung makikita po ninyo, meron ng Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional yung impeachment, yung initiation of the impeachment complaint. Yet these senators are speaking against that decision, against that Supreme Court decision. Doon pa lang po, sobrang kita nyo na yung ano nila, no? Yung pagiging unbiased judges nila eh. Kasi may klarong decision na, may batas na po, law of the land na yung decision, and yet they keep making these statements. Diba? Yan, no? Nakakadismaya itong bigla ang pagpigil ng Korte Suprema. So, klarong-klaro talagang unbiased to sila ng mga senator judges. Sa Senator Bato, sabi niya, the Holy Spirit defeated the forces of evil. Ito si Senator Kiko Pangilinan, he is a lawyer po. So, ang masasabi ko lang po dito, talagang isinantabi ang presumption of regularity because by the very definition of that principle, it is simply a presumption, di ba? A presumption can be overturned if there is clear evidence to the contrary. Yan po yung essence ng presumptions lang. Hindi po yan siya absolute. Okay? So, anyway, yan lang po yung masasabi ko tungkol dito sa statement ni Senator Kiko Pangilinan. And isa pa pong gusto ko i-discuss lang kasi may nagsasabi na sole power to try and judge daw yung Senate Impeachment Trial Court when it comes to matters of impeachment. Alam po ninyo, wala namang question doon, di ba? As to the substantive aspect of an impeachment case, klaro po yung constitution natin. Yung may power po talaga to try and decide on the substance is none other than the Senate Impeachment Trial Court. That is clear. Wala po tayong question or debate dyan. Pero yung decision po kasi ng Supreme Court dito, it is not a question of substance. It is a question of procedure. Tapos tatandaan po natin under our constitution, meron pong specific procedural guidelines doon, di ba? Yung 10 session day requirement, 3 session day requirement na referral sa calendar of business then to the Committee on Justice respectively, and the prohibition against the initiation of an impeachment complaint within a period of 1 year. Those are clear constitutional provisions na pwede talaga desisyonan at pakialaman ng Supreme Court kasi hindi na po yan substantive aspect ng isang impeachment case. So again, wala pong question na the impeachment court has the sole power to try and decide as to the substance, but as to the procedural aspect, since there are express constitutional provisions regarding that, Supreme Court lang po yung magde-decide dyan. And in this case po, yung Supreme Court, yun yung dinesisyonan nila. There was a violation of the 1-year bar rule. Dapat po talaga maging objective tayo in all issues that our country is facing. Diba? Wag po sana tayo maging blinded by our political fanaticism. Like what I've explained already here in this video earlier, lahat po ng in-explain ko, those are fundamental principles of constitutional law. Pero may kita na ninyo na yung mga iilan pong public servants natin, meron silang mga statements na sinasabi that clearly goes against the legal structure po ng bansa natin. Diba? Kaya dyan mo talaga may kita na importante rin na either may alam po sa batas, lalo na pag mga public servants sa legislative branch or of government, or kahit po hindi abogado pero at least merong passion and love for the law and the constitution natin na dapat unahin lagi yung masunod, yung batas po at constitution natin at hindi yung mga political biases nila or yung mga kagustuhan po ng partido nila sa politics. Kasi tatandaan po natin, Section 1 of Article 2 specifically states, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. In short, tayo po na taong bayan ang nagpapatakbo talaga ng government natin. It is because of our will why our whole country, the Republic of the Philippines, is functioning as a sovereign state. Of course, dahil po dyan, nasa sa atin din po yung magiging decision yan kung babagsak ba yung bansa natin if we keep electing mga leaders na clearly, wala naman pong perpekto talagang mga leader, pero sana naman wag lang tayo maging blinded by our political fanaticism. That is my main point here. So kung tingin po ninyo biased ako, wala na po ako magagawa doon, but I have always provided my legal basis in my videos. I have always explained both sides. Even in my last impeachment video, yung sumagot po yung HOR, tinaburan ko nga po yung House of Representatives doon kasi yung present jurisprudence hindi pa ganun ka-strict sa legal side of things po yung Supreme Court. Doon po sa mga based sa old jurisprudence. However, dito sa most recent jurisprudence, ginawa na po talaga or in-emphasize ng Supreme Court na dapat basahin yung Constitution as a whole. So pagbasahin po natin yung Article 11 impeachment proceedings, which should be
be read together with the Bill of Rights also, hindi yung Article 11 lang. Pero anyway, balik po tayo dito sa final remarks ko. Again, sovereignty resides with us, the Filipino people, the taong bayan. So pag sinasabihan po or nakabasa kayo ng mga statements from congressmen, from senators na sinasabi na ganito yung gawin, so on and so forth, tapos that clearly violates the legal principles that I've already explained, tandaan po ninyo, hindi lang yung constitution or yung batas yung binaviolate nila niyan, but rather it is the will po or tayo mismo yung inaabuso nila. Kasi tayo po yung author and we have the sovereign will po as provided by our constitution. Okay, so yan po talaga. Grabe, napaka makapangyarihan noong binitawan na yun itong si attorney. Sana lahat ng attorney kagaya nitong si attorney Neil Abayon, no. Maraming salamat attorney, mabuhay ho kayo, no. Kada ano